kinilang si Moshua nag-English. Mas mabait siya. Tapos na yung check-up natin guys. Maglalakad na lang ako. Kasi kailangan kong bumili ng gamot. Ayun, napakabait ng doktor. Si Doc Dominic. Dami ko natutunan sa kanya. Diba? Pwede ataw din sa gilid. Ano? Ay mali. Din na nga lang. Makamamali pa ako din yung hospital. Ayan. Ang daming emergency. Kaya siguro pinabalik ako. Kasi kanina ito na siya dapat. Kanina pa ako doon umaga pumunta. Pinabalik ako ng 3 o'clock. Sinatawagan na ako. Kasi hindi ko naman narinig yung tawag niya pala na tinatawag niya ng name ko. Yun, tumawag siya sa phone. Sige, Dok, dito na po ako sa front ng ano ang front ng kanyang room. So, tinest ako. Era positive. Yun, kailangan ko na antibiotics. Kasi sabi niya, anay ko natutunan sa kanya, guys. Tapos napakabait. Tapos sabi ko, Dok, napaka-fluent na naman sa English. Sabi niya, he'll study in Norway. Sabi niya, and mostly they speak English daw doon sa Norway. Kaya, marunong siya, magaling siya mag-English. Tata pa siya. Tapos, in-explain niya sa akin na, yun nga talagang, kailangan talaga, guys, na ano, guys, yan, tandaan natin ito, na, hindi, kailangan talaga, bago ka mag-take ng gamot, you have to ask, or to see doctor. Mag-ask ka talaga ng, dapat talaga prescribe by doctor yung lahat ng medicine na i-intake natin, or otherwise lalong mag-trigger, lalong mawo-worse yung ating sakit. Ayun, kasi sabi niya, kasi sabi ko took the Doliprane, which is the paracetamol here, yung brand niya. Yan, okay, mas okay lang yung paracetamol lang i-take mo. Ay, uminom din ako ng ibuprofen, guys. Yun. So, ayun. Uminom din ako ng, yun nga, ng ibuprofen. So, hindi siya, hindi siya advisable na uminom, guys, kapag pala ikaw ay mayroong infection. So, dahil nga yung lalamunan ko ay namamaga, so, hindi ako dapat uminom na yan. Dami kong nainom. Kaya pala, imbis na gumaling, lalong lumala yung aking infection. So yun. So tandaan natin yung guys. It's better daw na paracetamol lang yung ating iinumin. Di ba kapag sobrang sakit na ng ulo mo, talagang parang lahat ng gamot gusto mo lang i-intake eh. Di ba? Kasi parang gusto mo na ma-relieve. So yun, and then yung pa ba yung sabi niya? Yung tinitest niya, kasi sabi ko, gusto ko talaga mag-take ng antibiotics kasi gusto ko nang gumaling. Sabi niya, kailangan namin hintayin yung result. So, hinintay namin yung result, hinintay namin parang COVID test. Kapag nagdalawa ng line, isang line, dalawang line, napapositive ka, diba? So, yung sa akin, dalawa yung line niya. So, ano talaga siya? Saan ako bibili ng dito o doon? Doon sa may, sa may lakdo. Dalawa yung line natin. So, naresetahan niya ng antibiotics. Kasi naman, hindi din talaga pwedeng magbigay ng antibiotics na hindi labas yung result. Yung basta ano lang, kasi may mga side effect talaga yung antibiotics. Kaya guys, hindi tayo pwedeng inom basta-basta ng gamot. Yun ang natutunan ko ngayon. Huwag ka namang hinayang sa perang papacheck up. Pa-check up na muna bago mag-take ng medication. So, tatawid ako. Ayun, kailangan din nating maging matatag. Kasi lalo yung alam nyo yun, na-feel ito ng alam ko makaka-relate kayo na, kayo mga kapwa ko OFW, na kapag may sakit,
Wala talagang ibang tutulong sa sarili natin, kundi sarili lang natin. At si Lord lang, lagi nating kasama, na hindi tayo iiwan. Diba? Which is totoo naman talaga, lahat ay mawawala. Si Lord, hindi niya tayo iiwan. Kahit anong mangyari. Yun lang. Kailangan nating alagaan, pahalagahan ang ating sarili. Kasi tayo lang talaga. Kasi yung na-experience ko talaga Thursday night, hindi na okay yung pakiramdam ko. Pagdating ng Friday, parang Diyos ko Lord, parang gusto ko na lumipad sa Pilipinas at parang mamamatay na ako, guys. Totoo yun, na nasa supermarket ako. Nakaupo na ako sa floor kasi hindi ko nakapila ba ako na magbabayad ng mga binili ko, kasi syempre kailangan kong bumili ng pagkain ko, wala akong kakainin, kailangan kong bumili ng gamot ko. After ko ng pharmacy, pumunta ako ng supermarket, bumili ako ng fruits. Oh my God, talagang nasa cashier nakapila ako, hindi ko kayang tumayo, guys. Babagsak ako. Ay, kaya ingatan natin ang ating sarili at mahalin ang ating sarili. Yun talaga yung natutunan ko na sa buhay ko, na dapat uuna muna ang sarili bago ang iba. So ayun na, guys. Nakabili na tayo ng ating gamot doon sa pharmacy. Yan. Kapag ang bibili tayo dito ng gamot, guys, at prescribed by doctor, kinukuha din ng pharmacist ang complete details mo. And then they asked you first kung meron ka bang Carta Vital, which is the aid medical. Then malilibre kasing gamot. So unfortunately, wala tayo nun. Hindi tayo na-approve na magkaroon ng aid medical kasi medyo mataas yung ating declare. Kung naalala nyo dati, nung nag-vlog ako, na nag-apply ako ng mga dokumento, yun ay yung sa aid medical. Yun, guys, kapag 3 months ka na dito at yung declare mo ay hindi malaki, yung declare job mo ay hindi malaki, so pwede kang mag-apply ng aid medical. Kapag magpapagamot ka, magpapacheck up, walang bayad yun. So ako, dahil wala ako nun, kailangan ko magbayad. Dahil medyo malaki yung aking declare na sweldo. And then, ganun din sa pharmacy. Wala ka ding babayaran. Tinanong niya ako kung wala ko. Pero, bibigyan ka pa rin ng receipt. Then, if ever daw, na ma-approve ka na, kung mag-apply ka na, kung meron ka ng aid medical, pwede mong i-ano yun, na ma-refund nila. So, i-refund nila. Pero sa akin, for me, parang, siguro, hindi naman i-refund dahil yung pagtatrabaho ko dito, it's a big, ano na sa akin. Diba? Tulong na. And, i-refund lang yun ng boss ko. Sinabi nila na, ipunin ko, and they will refund. Ay, so ayun. Ting simbahan. Yan. Siguro daan muna tayo dito, guys. Daan muna tayo. Pasok muna tayo dito sa church. Mabait sila doon. Pati pharmacist. Ayun na, dumaan ako, guys, sa simbahan. Uwi na ako. Wala akong choice. Kung hindi ang maglakad. Mag-taxi naman ulit ako. Sayang. 13 euro ay malapit lang naman na. Siyagain ko ng lumakad. Muulan kasi hirap. Kaya ayun, guys, talaga, no? Kailangan nating ingatan, alagaan mabuti ang sarili natin. Dahil wala tayong ibang wala tayong ibang karamay kapag nasa malayo tayo sa family natin. Ay, naku. Namiss ko tuloy si nanay, si tatay. So, ako nasa Pilipinas, hindi ako naglalakad ng ganito, diba? So, yun. Parang din, parang mamimiss mo talaga yung family mo kasi
Sila yung gagawa para sa'yo. Dito wala. Ikaw yung gagawa para sa sarili mo. Otherwise, wala. Mamamatay lang. Mamamatay ka lang. Diba? Yan, napakahirap ang magkasakit. Ngayon na ako nagkasakit ng gantong grabe na bongga na. Parang ano talaga. Hindi ito ba? Nagkakasakit ako dyan sa Pilipinas noon. At least nandiyan yung family, di ba? Pero pag andito ka, walang ibang tutulong sa'yo. Hindi sarili mo lang. Kaya dapat matibay yung loob natin. Sige lang, laban lang guys. Yun yung mga dahon, oh, maaano na siya. Nag-red at nag-orange na. Nalaglag na yan. Sige na, uwi na tayo. We keep going, everyone. And yun nga, laban lang. Kaya natin yan. Kasama natin si Lord. Thank you so much and we love you all guys. Bye.